Okay, so dito tayo ngayon, no. Good morning ulit, update sa Davao City. Bahay ni Tatay Digong Doña Luisa sa may Ecoland. Ngayon, ang ganap po dito, time check pala tayo muna, no. So it's alas 2:03 ng umaga. So yung time check ko natin dito. So anong ganap ng mga tao dito? Yan, nakatambay dito. Ano tayo dito? Vigil, no? Lamay. Like, binabantayan ho natin yung yung mga pagdating ng kapulisan kasama ni General Torre na mag-serve ng search warrant dito sa Davao City. So marami pa rin palang hindi nakakaalam, no, ng mga Duterte supporter. Yung iba, maaaring hindi supporter, like siguro nalilito lang sila at naguguluhan, no, sa pangyayari. Lalo na dito sa Davao City kung saan may mga nagvi-vigil lagi sa bahay ni Tatay Digong sa labas. Okay, so mga natatanong ho dyan, ang ganap ho dito, I mean, yung context po nito is meron kasing search warrant na same to be legit din naman. Search warrant na applied sa buong kabahayan ng mga Duterte family. So it's hindi lang bahay ni Tatay Digong kundi maging sa mga anak ni kung Paulo Duterte, Mayor Basti, and VP Sara Duterte. So yung mga bahay ho nila ay is search, no, hahalugugin, no, ni General Torre at ng kanyang mga kapulisan. So anong ginagawa ng mga tao rito para mapigilan ang pagsi-search ng mga kapulisan? Hindi ho kami dito para pipigilan ang kailang gagawing search warrant or kailang gagawing search, kundi andito ho kami para mamanmanan ho namin yung mga kapulisan sa kailang gagawin, no. So ido-document ho natin siya, like i-record, no, kung tama ba yung ginagawa nila or good or bad na ginagawa natin is natin, kumbaga i-video, i-document. So ang purpose ho nun is just in case lang na meron silang gagawin mga paglabag, meron silang mga violations, no, na wala na talaga sa saklaw ng ng search warrant na present nila. So at least meron tayong mape-present na evidence just in time na, or just in case na darating yung time of reckoning na sabi nga ni VP Sara na araw ng pagsisingil na mga kamali ang nagawa nila. So yun na yung doon na yun magagamit yung ating mga videos, mga vlogs, mga live footages na nakuha natin na pinagagawa ng mga kapulisan. So yun po yung purpose. And maliban sa na to, basta hindi kami pumunta rito, hindi nagvi-vigil ang mga tao dito para hindi na matuloy, no. Kundi tuloy pa rin sila kasi ang panawagan nga ni Bibi Sara ay hayaan lang silang gawin ang gusto nila. Basta importante secure din yung mga documents, yung mga important matters, no. So yung mga credentials, mga papilis. So hayaan na sila nagagawin yung kanilang mga pinagagawa. I mean, yung lang gustong gawin sa mga bahay nila, sa mga Duterte family. So yun, ang bili naman ng mga ibang mga dito, mga supporter. Siyempre, bawat grupo meron naman talagang tatayong parang leader, no. So sabi nung lideran dito ng mga supporter, mga leader natin dito, hindi ko kilala anong pangalan nun, na yun lang, basta kapag mayroong police, parang magkakaroon ng ratio like 1:5, like isang police 5 tao ang parang hindi, I don't know kung sasabay ba talaga literal, like kung saan yung police, doon din tayo. Pero daw, parang wag daw manghawak ng police, wag hawakan ng police, no touch, no string attached, parang ganun. Kumbaga videohan lang, o i-document lang daw yung mga gagawin nila para lang natin ma-secure na wala silang ginagawa. Ibig sabihin, kung meron silang gagawin siguro na hindi maganda, meron silang plano or binabalak na gawin, ay parang to turn off or parang ma-discourage ho sila gawa nung may nakatutok na camera, may nakatutok na video, and at the same time yung mga mukha ma-videohan, di ba? Yung mga mukha nila makikita natin para pagdating ng panahon isa-isahin silang kasuhan, di ba? Makikita yung mga pagmumukha nila. So yun ngayon ang pag-iisipan ng mga kapulisan, kung tutuloy pa ba sila o hindi. So may nasabi na wala daw magagawa rito ang mga tao, dapat magsiuwi na daw. Parang tanga din yung nagsasabi no. Parang nakakaduda, napagduda na baka yun ay baka si tao ni General Torre o baka si General Torre mismo yung nagsasabi kanina sa live natin na mag-uwi na kayo, wala kayong magagawa dyan, wala kayong mapapala. Nang walang mapapala ang nga dito, ang purpose nito para alam ng kapulisan, alam ni General Torre na ang mga tao dito ay willing talagang mag-sacrifice, willing talagang magbantay 24/7 para kung meron man silang hindi magandang gagawin sa bahay ni Tatay Digong, nila Ma'am Hanilet Abansinia, at least magdadalawang isip pa sila, di ba? Kung tutuloy pa ba sila. Tingnan mo, naglabas ang statement yung head of police dito sa Davao na fake news daw, hindi daw totoo na merong search warrant. Ngayon pa ba kami maniniwala, di ba? Ngayon pa ba maniniwala ang taong bayan? Ilang beses sa kayo nagsinungaling, di ba? Nung una sa QOJC, parang
ang gagawin na doon is parang isi-search lang, hahalugubin lang, no? Hindi naman sinabing maghuhukay, hindi naman sinabing magpa-teargas, di ba? So ang sabi, search lang, halugubin lang, no? Hanapin lang si Pastor Apollo Kibuloy. To the point na pati yung mga cabinet, basta lahat nila ng yung mga chambers pinilit, no? Kahit pa bawal puntahan ka. So holy land yun ng Kingdom of Jesus Christ. Oo. Hindi yun siya yung bahay lang na ordinaryo. So yun. Ang dami lang mga kasinungalingang nagawa sa search warrant or sa search na ginawa nila sa KOJC. So ngayon, maniniwala pa ba ang mga tao? So ganun kalupit si General Torre. Ganun talaga, no? Wala tayong magagawa. Like kung ano man yung kasamaan nila, yun na yun, di ba? Ang sa atin lang talaga dito is sundin natin yung pakiusap ni BP Sara na tsaka ni Mayor Basti na wag manlaban. Ibig sabihin na hayaan lang ba, no? Wag silang pigilan. Oo. Hayaan lang sila na mag-search. Hayaan lang sila na gawin yung gusto nila. Tapos yun lang, videohan, kamerahan. Pero yung magsasabing videohan, kamera, yung i-document yung ginagawa ng mga kapulisan, gumamit ng camera, maglabas ang cellphone lahat-lahat. Hindi ho yun galing kay BP Sara at saka kay Mayor Basti. Galing ho yun dun sa leader lang din namin dito, yung lalaki, yung pinakaon ng araw na nag-vlog ako dito siya nakaupo. Hindi ko alam ang pangalan niya at di na dapat alamin pa. Ang mahalaga ay supporter, ganun. Nagmamahal kaya Pangulong Duterte. At ito na nga parang isa siya sa magpoprotekta. Isa siya sa amin dito ng mga willing mag-protect. Pero siyempre yung protect natin sa bahay ni Tatay Digong ay napaka-limited lang. Camera lang talaga. Videohan. Kasi magdadalawang isip yan na magyabang, di ba? Mag-iisip yan sila na mambuli. Di ba? Kasi may mga camera. Kahit magano sila kasama, tatablan din yung mga yan ng bashing. Makaladkad ang pangalan nila, siyempre may apelyido yan, no? Hindi naman pwedeng magsama ka kay General Torre na hindi ka legit na pulis, di ba? Although mayroon tayong mga narinig na ganong sit up na hindi daw kapulisan talaga yung iba na pumupunta, ang iba daw mga ex-convict, yung iba mga convict daw talaga, mga priso, mga ganong mga leftist, mga makakaliwa. Kasi ang makakaliwa ngayon, kaalyado na ng nila BBM. Di ba? Sanib puwersa ang mga masasama, magnanakaw, tapos mga leftist equals yun. Unipink. So ito yung ganap dito, bandang alas 2:11 ng umaga. So mga tao dito yan, nag-iidlip-idlip yung iba, nagkape, ako nagkape na rin ako. And after nito ay mag-upload ako ng video na nasa try nating pumunta sa Bangkal kung saan nakatira. Ay doon yung bahay na luma ng Duterte, ancestral house kung tawagin. Doon lumaki ang kanyang mga anak, sila po Paulo Duterte, BP Sara and Mayor Basti Duterte. And try natin makapunta din, makasilip dun sa bahay ni Kong Pulong sa Catalonan Grande. So that would be all. Thank you for watching. Dito tayo sa bahay ni Tatay Digong. Videohan na natin pang last one. Salamat po kang Thank you po sa walang sawang pagsupat sa sana makaw si Tatay dito. Pero okay lang yapon po. Red. Ma'am, red. Velvet. Wala kang kasiguluan pa, ma'am. Yes. Ayan ano sila ito, kwentuhan, chika-chika. Walang tong it's dyan kwentuhan na yan, cellphone, tapos kape-kape. Okay na, maraming thank you sa mga nanonood.